Nabiktima umano ng pangungutong ng dalawa pa namang pulis. Ang anak ni incoming NCRPO Chief Leonardo Espina. Ang dalawang pulis agad sinibak sa pwesto. Nakatutok si June Veneracion. Isang araw bago formal na i-anunsyo ang kanyang promotion bilang susunod na hepe ng NCR Police Office, isang hindi inaasahang balita ang bumulaga kay Chief Superintendent Leonardo Espina. Ang isa niyang lalaking anak, nabiktima umano ng pangungutong at ang mga suspect, mga pulis din. Sina SPO4 Jose de la Peña at PO2 Reste de Rosario. Initially, very angry, of course, no? Very angry kasi nabiktima ng kapwa ko kabaro, ang anak ko. Hindi ho po pwedeng kasama namin ang mga ganito sa hanay namin sa mga kapulisan. Hindi ho namin papayagan na kami ay madungisan ng mga ganitong klaseng mga pulis. Gabi ng September 4, pumarada raw sa gilid ng daan sa may New Manila, Quezon City ang anak ni Espina para tumawag sa telepono. Dalawang pulis daw na sakay ng mobile patrol car na may markang QC57 ang pumarada sa tabi ng kotse. Bumaba ang nagmamaneho ng mobile. Inilawan ng flashlight ang nasa kotse, sabay sita sa anak ni General Espina. In-approach siya ni SPO4 de la Peña. At sinasabi, bawal daw yung ginagawa niya. Phone sex daw yon, no? Phone sex, no? Sabi. Tumatawag yung tao, yung bata, sa kanyang kaklase. Sabi ng pulis, ang violation na yan, 20,000 pesos. Kung magbabayad ka, bukod pa sa kahiyahiyayan, nailalabas ka sa press. Wala namang karapatan ng pulis natin yan, whatever, in the private capacity of an individual na makialam sa kung anong pinag-uusapan. Mula 20,000, nagkatawaran pa raw. Hanggang umabot na lang sa 5,000 ang presyuhan. Pinalipat ang anak ni General Espina sa passenger seat at ang pulis na si SPO4 de la Peña na raw ang nagmaneho ng kotse papunta sa may Santolan area. Dalawang bangko na may ATM daw ang hinintuan nila. Sa puntong ito, tumawag na raw kay Espina ang umiiyak niyang anak para ipakausap sa kanyang pulis. Sabi ko, sino to? Sabi niya, pulis ho, ano pangalan mo? Pulis Joseph. Sino po sila? Sabi sa akin. Sabi ko si General Espina. Ano ang kasalanan ng anak ko? No? Kasi kung may kasalanan, wala nang problema eh. Wala eh. Hindi na umimik. Binigay uli dun sa anak ko yung telepono. Doon lang daw pinakawala ng kanyang anak sa may kanto ng Santolan at EDSA, malapit sa Kamkrame, ang headquarters ng PNP. Inireport agad ni Espina sa mga opisyal ng dalawang pulis sa Camp Karingal ang nangyari, kaya agad silang dinisarmahan ng isang araw. Agad din silang nililib sa kanilang pwesto. Pero mula pa kahapon, hindi na nagpakita sa kanilang opisina sa Mobile Patrol Unit si SPO4 de la Peña. I-record namin sila absent without official leave. Awol. Nagpadala na ako ng explanation order tsaka yung order to report. Si PO2 de Rosario naman nag-report na kanina. Sa aming pag-uusap, sinabi niyang wala siyang kinalaman sa umano'y tangkang pangungutong. Ang naging papel lang daw niya ay magmaneho ng mobile at sundan ng kotseng minamaneho ng kanyang kasama. Isa lang masasabi ko, General, wala po talaga akong knowledge dun sa nangyari. Hindi ko po alam na gano'n na pala yung ginagawa ng kabady ko. Sabi ni PO2 del Rosario, sa 5 taon niya nasa serbisyo, nung gabing yun lang daw niya unang nakasama si SPO4 de la Peña. Napag-alaman din namin mula sa Mobile Patrol Unit ng Quezon City Police na ang isa sa mga suspect na si SPO4 de la Peña ay nasangkot na rin umano noon sa ibang mga kaso ng extortion. Hindi lang malinaw kung ano ang nangyari sa mga kasong yon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.